Sa maraming komunidad sa Pilipinas, madaling makilala ang mga opisyal ng gobyerno dahil sa kanilang mga proyekto, programa, at mga serbisyong ipinapakita sa publiko. Madalas makita ang kanilang mga mukha sa malalaking tarpaulin, waiting shed, scholarship programs, feeding activities, at iba pang proyektong inilalapit sa mga mamamayan. Sa mata ng marami, sila ang simbolo ng pag-asa at tulong para sa mga ordinaryong tao. Ngunit may mga pagkakataon na sa likod ng maayos na imahe at mga pangakong serbisyo, may mga lihim na unti-unting nabubuo sa katahimikan. June 2019 na magsimulang mapansin ng ilang residente sa bayan ng San Mateo, Isabela ang kakaibang sistema sa ilalim ng scholarship program ng kanilang barangay. Isa itong programang inilunsad ng kanilang chairman na si Eduardo Villarreal, 53 years old. Isang opisyal na matagal nang kilala sa kanilang lugar dahil sa pagiging aktibo sa mga proyekto para sa kabataan. Halos bawat sulok ng barangay ay may nakasabit na tarpaulin na may larawan ni Eduardo sa covered court, sa waiting shed, maging sa tapat ng barangay hall ay makikita ang kanyang pangalan at mga katagang tungkol sa serbisyo publiko. Sa mata ng mga residente, isa siyang leader na madaling lapitan at maaasahan pagdating sa tulong pinansyal at mga programang pang-edukasyon. Isa sa mga programang ipinagmamalaki niya ay ang scholarship assistance para sa mga estudyanteng kapos sa buhay, ngunit may matataas na marka sa paaralan. Maraming kabataan na nabigyan ng pagkakataong makapag-aral dahil sa programang iyon. Isa sa kanila si Clarice Mendoza, 20 years old, isang second-year college student na kumukuha ng kursong education sa isang universidad sa Kawayan. Mula pagkabata, ay pangarap na ni Clarice Mendoza ang maging guro. Lumaki siyang nakikita ang hirap ng kanyang mga magulang na parehong nagtitinda lamang sa palengke. Dahil sa scholarship program ng barangay, nabawasan ang gastusin nila sa matrikula at pamasahe, kaya malaking bagay para sa kanya ang tulong na iyon. Noong una, maayos ang lahat. Tuwing payout ng allowance ay maaga siyang pumupunta sa barangay hall kasama ng iba pang scholars. Karaniwan nitong ginagawa tuwing umaga at may mga staff na naroroon upang mag-asikaso ng mga dokumento. Ngunit habang lumilipas sa mga buwan, may napansin siyang pagbabago. Unti-unting nabawasan ang bilang ng mga scholars na sabay-sabay ipinapatawag. May mga pagkakataong gabi nang ginagawa ang releasing ng allowance. At madalas, mga babaeng estudyante lamang ang pinapupunta ng mag-isa. Noong una ay hindi yun pinansin ni Clarice. Iniisip niyang baka abala lamang ang chairman sa umaga kaya gabi ginagawa ang ilang appointment. Ngunit habang tumatagal, mas marami siyang naririnig na bulong-bulungan mula sa ibang scholars. May ilang estudyanteng bigla na lamang hindi nagre-renew ng kanilang scholarship kahit hirap naman ang mga ito sa buhay. May ilan ding dating aktibo sa barangay activities, ngunit biglang umiwas sa barangay hall. Isa sa mga napansin niya ay si Rica Alonzo, 18 years old, isang dating scholar na dati niyang madalas makita sa mga youth events ng barangay. Tahimik lamang ito noon, ngunit makalipas ang ilang buwan, ay tuluyan nang nawala sa mga aktibidad. May mga nagsasabing lumipat na raw ito ng paaralan. May ilan din nagsasabing nagkaroon umano ito ng problema sa pamilya. Ngunit walang malinaw na detalye. Lumipas pa ang ilang linggo bago dumating ang gabing tuluyan nagbago sa buhay ni Clarice. September 2019 na makatanggap siya ng mensahe mula sa staff ng barangay tungkol sa kanyang allowance. Ayon sa mensahe, personal daw siyang kailangan makipagkita kay Eduardo sa opisina ng barangay hall bandang 7:00 ng gabi dahil may kailangang pirmahan panibagong requirements para sa scholarship renewal. Pagdating niya sa barangay hall, agad niya napansin ang kakaibang katahimikan ng lugar. Sarado na ang karamihan sa opisina, mahina ang ilaw sa hallway at kakaunti na lamang ang tao sa paligid.
Pagpasok niya sa opisina ng chairman, naroon si Eduardo na tila naghihintay sa kanya. Nakahanda na rin sa mesa ang ilang dokumento at isang basong juice na inialok sa kanya habang inaayos umano ang papeles. Pagod si Clarice Mendoza galing sa klase at halos buong araw na rin bumiyahe kaya agad niyang ininom ang inabot na juice. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin, naging mabigat ang kanyang katawan, at tila hirap siyang manatiling gising. At sumunod na mga pangyayari ay naging malabo na sa kanyang alaala. Kinabukasan, nagising siya sa maliit na silid na karugtong ng opisina. Magulo ang kanyang damit, masakit ang kanyang katawan, at sa mga sandaling iyon, unti-unti niya napagtanto na may nangyaring hindi niya ginusto. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, hindi siya agad nagsalita. Hindi niya kayang ikwento ang nangyari. Pakiramdam niya ay parang wala nang maniniwala sa kanya laban sa isang opisyal na matagal nang iginagalang sa kanilang lugar. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik si Clarice Mendoza. Napansin niyon ng kanyang ina. Nawala ang dating sigla niya. Madalas siyang nakatulala at bihira nang lumabas ng bahay. Ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa kanya na nagsimulang magtanong kung siya lang ba ang nakaranas ng ganoong sitwasyon. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti niya napansin ang pagkakapareho ng ilang kwento sa barangay. May mga dating scholars na umiiwas na sa opisina ni Eduardo. May ilang babaeng estudyante na biglang huminto sa pag-aaral. At may ilan ding tila takot nang banggitin man lamang ang pangalan ng chairman. Isa sa mga nakausap niya ay si Janelle Soriano, 21 years old. Isang dating scholar na bigla na lamang huminto sa kolehiyo kahit malapit nang makatapos. Noong una ay ayaw magsalita ni Janelle Soriano. Ngunit makalipas ang ilang linggo ng pag-uusap, unti-unti na rin itong inamin na may nangyari ring hindi tama matapos itong ipatawag sa barangay hall noong nakaraang taon. Kasunod niyon ay nakausap din nila si Mary Vera, 19 years old. Isang dati ring scholar na matagal nang umiiwas sa barangay activities. Bagamat magkakaiba ang kanilang detalye, isa ang pattern ng mga pangyayari. Parehong gabi ipinapatawag, parehong mag-isa, parehong opisina, at pareho ring nawalan ng malinaw na alaala matapos painumin. Sa puntong iyon, naging malinaw kay Clarice na hindi ito iisang insidente lamang. May sistema matagal nang umiiras sa likod ng scholarship program. At habang nananatiling tahimik ang mga biktima, patuloy din nagkakaroon ng panibagong maaaring mabiktima. Hindi naging madali ang naging desisyon nilang magsumbong. Takot sila. Maimpluwensya si Eduardo sa barangay. Marami rin itong kakilala sa lokal na pamahalaan. Bukod doon, natatakot silang baka sila pa ang baliktarin at hindi paniwalaan. Ngunit noong December 2019, tuluyan na nagpasya si Clarice Mendoza na magsalita matapos mabalitaan na may panibagong batch ng scholars na ipapatawag sa barangay hall para sa renewal ng kanilang allowance. Para sa kanya, sapat na ang mga taong pananahimik. Dinala niya ang lahat ng detalye at impormasyon sa Women and Children Protection Desk ng pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Hindi naging madali ang unang investigasyon. Lumipas na ang ilang buwan, kaya mahirap nang kumuha ng direktang pisikal na ebidensya. Ngunit habang tumatagal, mas lumalakas ang kaso dahil sa mga magkakatugmang testimonya ng mga biktima. Sinimula ng mga otoridad ang lihim na pagmamanman sa galaw ni Eduardo Villarreal. Pinag-aralan nila ang schedule ng scholarship payouts at mga appointment ng chairman sa gabi. At nang makumpirma, may isa na namang estudyanteng ipinatawag ng mag-isa doon sa nagsimulang buuin ang plano para sa operasyon. February 2020. Tahimik ang barangay hall bandang alas 6 ng gabi. Karaniwan lamang ang kilos ng mga tao sa labas. Ngunit lingid sa kalaman ng chairman, nakapwesto na ang ilang operatiba sa paligid ng gusali.
Sa gabing iyon, isang bagong scholar ang pinatawag sa opisina para umano sa releasing ng educational assistance. Katulad ng mga naunang ulat, sarado ang pinto ng opisina at halos wala ng tao sa paligid. Makalipas ang ilang minuto, nakatanggap ng senyales sa mga operatiba mula sa loob. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik. Agad silang pumasok sa opisina. At doon nila nadatnan si Eduardo Villarreal na umano'y muling sinusubukang gawin ang parehong modus na matagal nang ikinikwento ng mga dating scholars. Agad siyang inaresto sa loob mismo ng barangay hall. Na-recover din sa opisina ang ilang inumin, dokumento, at iba pang ebidensyang tumutugma sa mga naunang salaysay ng mga biktima. Kinabukasan, mabilis na kumalit ang balita sa buong barangay. Marami ang hindi makapaniwala. Ang opisyal na matagal nilang itinitingala ay nahaharap ngayon sa mabibigat na kaso. Habang lumalalim ang investigasyon, mas marami pang dating scholars ang unti-unting nagsimulang magsalita. May mga pangalang matagal nang nanahimik dahil sa takot. May mga biktimang matagal na palang bitbit ang trauma, ngunit walang lakas ng loob na magsumbong noon. Sa paglipas ng mga buwan, tuluyan nang naisampa ang mga kaso kay Eduardo Villarreal. Noong una ay mariin niyang itinanggi ang lahat ng akusasyon. Iginiit niyang gawa-gawa lamang umano ang mga paratang laban sa kanya. Ngunit habang tumatagal ang paglilitis, mas maraming ebidensya ang lumitaw. Kasama rito ang resulta ng laboratory examination sa mga na-recover na inumin at ang magkakatugmang testimonya ng mga biktima. Pagsapit ng taong 2023, naglabas ng desisyon ng korte. Napatunayang ginamit ni Eduardo Villarreal ang kanilang posisyon sa scholarship program upang pagsamantalahan ng ilang kabataang estudyante sa kanilang barangay. Dahil dito, hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong at permanenteng pagbabawal na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Para kina Clarice Mendoza, Janelle Soriano, at May Rivera, hindi agad natapos ang sakit sa paglabas ng desisyon sa korte. May mga maalaala pa ring mahirap balikan. May mga gabing bumabalik ang takot. Ngunit unti-unting nagsimula rin ang proseso ng paghilom. Sa tulong ng pamilya, counseling, at suporta ng ilang organisasyon, muli nilang sinubukan buuin ang mga pangarap na minsang halos mawala dahil sa trauma. Sa barangay naman, nagkaroon ng mas mahigpit na patakaran sa scholarship distribution at paghawak ng educational assistance programs upang maiwasan ang pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. At sa huli, pinakita ng kasong ito na hindi sapat ang magagandang tarpaulin, programa, at pangakong serbisyo upang masukat ang tunay na pagkatao ng isang opisyal. Dahil minsan, ang pinakamadilim na lihim ay nagtatago sa likod ng mga ngiti, proyekto, at mga pangakong tila para sa kapakanan ng publiko.